Naapoy ang isang truck na may kargang aspalto sa Bacolod City. Sumabog pa ang gulong nito. Ayon sa BFP, nagulat ang driver nang masunog ang transmission line ng truck. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Pinag-aaralan ng DOH na ipagbawal ang mga mukbang vlog na posibleng delikado raw sa mga nagmumukbang at nanonood ng ganitong vlog. Posible raw iban niya sakaling mapatunayang ito ang ikinamatay ng isang content creator. May report si Mariz Umali. Bulalok mga idolo, laki. Nakilala ang content creator na si Dong Zapatan sa kanyang mukbang vlogs. Pero noong June 13, Hi mga idol, kain tayo mga idol. Chicken. matapos umanong kumain ng piniritong manok, inatake siya sa puso at pumanaw. Nababahala sa insidenteng ito ang Department of Health. Kaya kasabay ng pagpapaimbestiga ni Health Secretary Ted Herbosa kung may kaugnayan ba sa pagmumukbang ang pagkamatay ni Dongs, ay nag-issue na rin siya ng public health warning laban sa pagmumukbang at nais na rin niyang iparegulate ito. It's a bad practice because people make content by overeating. And overeating is not healthy. It will lead to obesity, and obesity will lead to hypertension, heart conditions, non-communicable diseases, and even heart attacks. Batay sa mga pag-aaral, nauuwi raw sa eating disorder o internet addiction ang laging panonood ng mukbang vlogs. Una nang sinabi ng kapatid ni Dongs na nakararanas ng high blood pressure ang kanyang kuya. Pero kung mapatunayang may kinalaman ang pagmumukbang sa pagkamatay ni Dongs, pwede raw tuluyang ipagbawal ng DOH ang mukbang vlogs. Kasi nga, you are promoting unhealthy behavior to the Filipinos. So, I can ban it locally. I can propose for banning mukbang locally, even ask the DICT to stop those sites. Kasi para rin siyang food pornography, making people eat like gluttons. Para sa full-time content creator at mukbanger na si Richard, hindi naman puro masama ang naidudulot ng pagmumukbang. May mga viewers po kami na may mga sakit, mga walang ganap pong kumain, na nagpapasalamat po sa amin dahil nagkakaroon po sila ng gana kapag napapanood po yung mga video namin. Nasa disiplina rin naman daw yan ng content creator. Isang beses lang po ako nakain sa isang araw, tapos naglo-low carb pa ho ako. Kahit naman yung mga regular na tao, depende po yan sa ating yung ating disiplina sa pagkain. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo dahil sa pagsasabwatan umano para mapunta raw sa pamilya ni Go ang ilang malalaking kontrata ng Davao Local Government. Narito ang aking report. Mula 2007 hanggang 2018, nasa 6.6 billion pesos na halaga umano ng infrastructure projects ng gobyerno ang iginawad sa CLTG Builders at Alfredo Builders and Supply. Ang naturang kumpanya, pag-aari raw ng ama at half-brother ni Senador Bongo. Aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV, nagsabwatan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Go para mapunta sa pamilya ng senador ang mahigit 150 proyekto ng gobyerno sa Davao. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Kaninang umaga, nagtungo sa Department of Justice si Trillanes para ihain ang reklamong pandarambong laban kay Duterte, Go, pati sa ama at kapatid ni Go. Ngayon lang daw siya naghain ng reklamo dahil tingin niya hindi magiging patas ang justice system nung administrasyong Duterte. Wala rin umanong kaugnayan ito sa napapaulat na planong pagtakbo niya sa 2025 elections. Nang tanungin kung bakit sa DOJ at hindi sa Ombudsman isinampa ang reklamo. Unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI at sa COA. Itinanggi ni Go ang akusasyon pero welcome raw sa kanya ang paghahain ng kaso para matuldukan na ang lagi raw nare-recycle na issue laban sa kanya. Hindi pa raw siya isinisilang, meron ng negosyo ang pamilya niya.
Tiniyak din niyang hindi siya nakinabang o ang kanyang pamilya sa pagiging taong gobyerno niya. Tinawag ni dating Presidential Legal Advisor na si Attorney Salvador Panelo na publicity stunt ang paratang ni Trillanes. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Duterte at ng DOJ. Naghain ang Office of the Solicitor General ng petisyon para kanselahin ang birth certificate ni suspended Mayor Alice Go. Ayon kay Solgen Menardo Guevara, nabigo si Go na sumunod sa requirement sa late registration ng kanyang kapanganakan. Isinampa ang petisyon sa Regional Trial Court sa Tarlac City. Paliwanag ni Guevara, makakasuporta ang petisyon na ito sa quo warranto petition na magpapawalang bisa sa pagkapanalo ni Go bilang mayor. Kung makakansela kasi ang kanyang birth certificate, mawawala raw ang pinakaimportanteng depensa ni Go na siya ay Pilipino. Nagbabala naman si Senador Win Gatchalian na posibleng arestuhin na ng Senado si Go kundi pa rin ito dadalo sa susunod na Senate hearing. Naglabas na ng subpoena ang komite ni Senador Risa Ontiveros laban kay Go at sa kanyang pamilya dahil sa hindi pagsipot sa nakaraang pagdinig. Wala pang pahayag ang kampo ni Go tungkol sa petisyon ng Solgen at sa sinabi ni Gatchalian. Huli sa akto ang pagnanakaw ng cellphone sa isang arcade sa Cebu City. Kwento ng biktima, nirecord nila ang kanilang paglalaro sa arcade gamit ang cellphone ng kanyang kaibigan. Pasimpleng lumapit ang isang lalaki at mabilis nitong tinangay ang cellphone na nasa loob ng bag. Mabuti na lang at alisto ang biktima kaya nabawi niya ang cellphone. Nai-report na ito sa mga pulis. Inaalam ang pagkakakilanlan ng suspect na agad umalis sa lugar. Kalsada sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat naputol sa pagragasa ng malakas na tubig bunsod ng masamang panahon. Sa South UP, Maguindanao del Sur, umapaw naman ang tubig mula sa isang creek kaya hirap makadaan ng ilang motorista sa lakas ng agos. Ang masamang panahon sa ilang lugar sa Mindanao ay bunsod ng Intertropical Convergence Zone ayon sa Pag-asa. 29 pesos kada kilo na bigas mabibili ng mga senior citizen, PWD, single mothers at 4-piece beneficiaries. Tig 5 kilo lamang ang pwede nilang mabili sa Piling Kadiwa stores sa Metro Manila at Bulacan. Pang-iimpluwensya ng China sa ilang sektor tulad ng LGUs at media dapat daw bantayan ayon sa Armed Forces of the Philippines. National Security Council kinumpirmang may ilang individual at grupo na tumutulong sa pagpapalaganap ng naratibo at impluwensya ng China. Pagsusuot ng patch ng watawat ng Pilipinas inutos ng AFP sa mga sundalo bilang simbolo ng pagiging makabayan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasama ba kayo sa mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo na physically inactive o kulang sa ehersisyo? Masama raw kasi yan sa kalusugan. Kahit busy, may paraan naman daw para maisingit ang pag-i-exercise. On track tayo sa fitness sa report ni Bon Aquino. 7 years ago, on-site pa ang trabaho ni CJ Hidalgo Bolaton. Pero mula nang mag-work from home mula 50 kilograms, naging 85 kilograms ang kanyang timbang. Nabawasan na yung galaw ko. Super near lang lahat ng mga bagay-bagay when you're at home. Sinusubukan pa rin daw niyang mag-exercise at diet. Sa pag-aaral ng World Health Organization, lumabas na halos 1/3 ng adult population sa buong mundo ang physically inactive. Ibig sabihin, mahigit 1.8 na bilyong tao ang hindi nakagagawa ng recommended amount ng physical exercise noong 2022. Rekomendasyon ng WHO dapat nakagagawa ng di bababa sa 150 minutes o 2.5 oras ng moderate intensity physical activity kada linggo tulad ng paglalakad, cycling at paggawa ng gawaing bahay. O kaya 75 minutes o mahigit 1 oras na vigorous exercise tulad ng pagtakbo o pagsali sa sports. Sabi ng DOH, kapag hindi sapat ang pisikal na aktibidad, maaring magkaroon ng major non-communicable disease, kabilang na ang cardiovascular diseases. Pag tumagal ang panahon at hindi nag-ehersisyo, hindi na babanat ang buto, tapos sabayan mo pa ng pagkain na medyo mataas sa asin, sa asukal, sa taba, talaga magkakaproblema tayo sa puso. So, high blood, atake sa puso, stroke. Pwede rin daw magka-diabetes.
Kapag di natin ginagamit yung ating kalamnan min sa exercise, na hindi na sila marunong gumamit ng asukal. Tawag doon insulin resistance. Payo ng isang fitness coach kung busy, mayroong less than 10-minute workout na pwedeng gawin sa bahay. 15 to 45 seconds na side plank, 10 to 20 reps o repetition ng glute bridge. 10 to 20 reps ng push-up, 5 to 12 reps ng Superman pull, sunod ang 8 to 20 reps ng squats at 6 to 12 lateral squats each side. Pagkatapos ng kada exercise, pwedeng mag-break ng 30 seconds to 2 minutes depende sa fitness level. Just start. Gawin mong mas magaan yung workout. You know, instead of doing this many reps, babaan natin yung reps. It's better than nothing. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Josh Cullen ng SB19 at Sakta Budlo na produkto ng The Boys Kids magpe-perform sa Round Festival 2024 sa South Korea. Excited at kabado raw si Josh, lalo't ilang bigating artists mula sa ASEAN countries ang kasama rin na magtatanghal. Ang maalala ko lang, lumaki kasi ako sa farm. Kasama ko yung papa ko. New character unlocked, Morgana Go, bagong ginagampanan ni Pinky Amador sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. May prosthetic siya at kailangan matutong mag-Chinese para ma-achieve ang character. Jeneline Mercado at Dennis Trillo ibinahagi ang groundbreaking ng kanilang dream home. OG runners na si Haha at Bianca Umali makikisaya sa Running Man Philippines. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang bulkan sa Italy ang sumasabog. Kitang makapal na usok sa baybayin ng isla kung saan sumasabog ang Stromboli Volcano. Umabot na sa dagat ang pyroclastic flow nito. Tanaw mula sa bangkang yan ang kapal ng abo at usok na ibinuga ng bulkan. Sa Sicily, lumakas pa at tumaas ang ibinubugang lava at abo ng Mount Etna na pinakamataas na active volcano sa Europa. Dahil dyan, isinara muna ang Catania Airport. Itinuturing na most explosive volcanoes of the world ang Mount Etna at Stromboli. Sa tulong ng nag-viral na video, nasagip ang mga asong namamalagi sa mga giba-gibang bahay sa gitna ng ilog sa Bulacan. Pero hindi naman daw inabandona ang mga aso. May report si Nico Wahe. Umulan man o umaraw, palaging nadaraanan ni Rosalie ang giba-giba mga bahay na ito sa gitna ng Muzon River sa Obando, Bulacan. May mga nakatira pa rin sa mga yan. Hindi tao, kundi mga aso. Kwento ni Rosalie, taon na raw rito ang mga aso. Dadaan po ako kasi po ako meron mga pinupuntahan, nagde-deliver, so meron ako maliit na bangka. Dadaan po ako doon, nabibidyo ko sila. Marami raw mga palaisdaan sa ilog na may mga nakatirik na kubo na posibleng dahilan kung bakit may mga aso rito. Nung na-wash out na po, wala na po wala na po mga palaisdaan. Ilan na lang po yung medyo natitira. Siguro po yun po isa pang paraan kung bakit may naiwan na doon. Hindi naman pwedeng iuwi ng ibala nung nabantay. Isa sa mga video ni Rosalie ang nag-viral. Kaya naman ang Animal Kingdom Foundation agad nagsagawa ng rescue operation. Ayon sa AKF, napag-alaman nila may mga may-ari raw ang mga aso. The owners left them there because bumabalik daw yung mga aso doon even if they wanted to bring the dogs back to their home. Bumabalik sila doon. At hindi naman daw pinabayaan ito ng mga may-ari. They were claiming that they always go back para magpakain naman. They go back every day to feed the dogs. Sa kabila niyan, sinagip pa rin ng Animal Kingdom Foundation ng 6 na aso sa lugar at dadalhin sa kanilang Rescue and Rehabilitation Center sa Capas, Tarlac. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakakalulang ganda ang hatid ng tinaguriang pinakamataas na talon sa Ilocos Region. G tayo sa Awasen Falls sa report ni Marisol Abduraman. Ilog at gubat.
ang kailangang tahakin bago masilayan ang nakalululang ganda ng Oasin Falls sa Sigay, Ilocos Sur. Sa taas sa 120 meters, ito ang pinakamataas na talon sa Region 1. Inabot ng 1 oras ang hike ng grupo ni Jessica. If you're looking for a new adventure, swak na swak ang Oasin Falls. Though mahirap, very worth it naman dahil napaka-mesmerizing ng view. Mula Ilocos Sur, talon tayo sa Gigmoto, Catanduanes at mahulog sa ganda ng Nahulugan Falls. Sa halagang 10 piso, pwedeng ma-enjoy ang 60 metrong talon na may 3 layer. Ito po talaga yung dinadayong lugar dito. Plano ng Gigmoto LGU na ayusin pa ang lugar para makatulong sa turismo at ekonomiya ng barangay at bayan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.